Magluluto ako ng giniling na baboy. Lalagyan ko siya ng onion. Siyempre, kaya yan, ginayat-gayat ko na yung onion ng maliliit. Tapos, yung giniling na baboy, lalagyan ko naman siya ng toyo. Yung ganyan lang, sinusukat ko lang siya dun sa taklob niya. Pampakulay na rin yan para hindi naman maputla ang ating karni ng baboy, diba? Tapos, lalagyan ko din siya ng sesame oil, pampabango at nang mas masarap naman ang kain nila. At para pampayumi na rin daw yan. Nilagyan ko rin siya ng pamienta. Hindi sila mahilig sa pamienta dito kaya konti lang. Tapos, hahaluin ko siya sa one way. One way lang daw ang paghahalo niyan. Ewan ko, yun ang sabi ng alaga ko. Tapos, paiikot-ikutin lang natin siya. Paiikot-ikutin lang natin siya. Katulad ng syota mo na pinaikot-ikot ka lang. O diba? Pero ito, kahit paikot-ikutin natin yan, magdidikit-dikit yan. Hindi kagaya ninyo ng syota mo na pagkatapos kang paikot-ikutin, hihiwalayan ka rin pala. Ito, hindi yan maghihiwalay. Magdidikit-dikit yan. O, tingnan mo, diba? Tapos, ihahagis-hagis lang natin. Para nang sa ganun, mas lalo pa siyang magdikit-dikit. Wala akong nilagay dyan na harina. Ganyan lang siya. Pagkahagis-hagis, hagis-hagis ng hagis-hagis. O, diba? Tingnan nyo na lang. Yan. Ganyan lang yan. Hagis-hagis lang yan. Hindi ko siya nilamas at inihahagis ko siya para daw lumabas yung pinakang katas niya. Yun ang sabi nila. Kaya pagkatapos kong hagis-hagis, yung ganyan na mayumi na siya, inilagay ko na yung onion. Kasi kapag inilagay mo kaagad yung onion leaves, bago mo siya ihahagis-hagis, sigurado magtatalsikan yan, o diba? Pero pagka ganyan na tapos mo na siyang ihagis-hagis na mayumi na siya, okay na, hindi na siya magtatalsikan kapag inilagay mo na yung onion. Kahit ihagis-hagis mo, ibagsak-bagsak mo yan ng gano'ng man kalakas. So, magre-ready na tayo ng ating water. O, diba? I-ready na natin ang ating water para naman maluto na natin siya. Hindi madami yung tubig ko kasi lulutuin ko lang naman siya ng hindi masyadong masabaw. Nilagyan ko lang yan ng toyo, guys. Tapos, konting asukal. Lagyan ko rin ng konting asukal para hindi naman masama yung lasa, diba? Para medyo may linamnam din. Kasi hindi ko rin na nilagyan ng anumang seasoning. Toyo lang ang inilagay ko. Tapos, at saka asukal pala. Tapos, habang pang hindi pa bumubulak yung water, kailangan mo nang ilagay yung karne. At saka yung karne, huwag mo siyang pipisil-pisilin pag binilog mo, ha? Parang slide lang. O, ganyan lang. O, diba? Kasi pag pinisil-pisil mo daw yun, yung pagagandahin mo yung pagkabilog-bilog mo. Masama daw yung lasa kasi matigas. Pagka yung ganyan na parang hot-hog siya, masarap daw yun. Yun ang sabi. O, diba? Kaya ganyan lang siya. Madali naman siyang maluto. Kasi yung ganyan, o, tingnan nyo. Pag yung lumulutang ng ganyan, sabi, ewan ko rin kasi hindi ito naman na kinakaya. Pagka yung ganyan daw na lumulutang na, medyo okay na daw yan. So, once na bumulak daw yung tubig, pwede nang hanunguin. Pero ako, kung mailagay ko lahat yung pinola-bola kong karni na yan, pinabulakan ko pa ng medyo matagal-tagal ng kaunti. Hindi naman nila alam yun, diba? Pero, hindi daw ka, masarap daw. Ubus nga nila yan kaya. Kasi yan, inialay nila yan. Kaya, nagpaluto sila ng ganyan sa akin. At saka sabi din ng alaga kong matanda noon, yung lolo, masarap daw yung luto kung ganyang bola-bola. O, diba? Kahit naman yan lang ang luto kung nasarapan yung alaga ko, at least naman nasarapan siya. Kaya pabubulakin na lang natin at pwede na siyang kainin. Napakasimple, napakadali. Walang kaarte-arte ang luto ng karne ng baboy. Pwede nyo i-try, guys. Masasarapan din siguro kayo. At saka siguro pwede rin ninyo yung
lagyan ng itlog, yung nilagang itlog. Mas maganda kung yung nilaga ninyong itlog is hindi siya matigas masyado ang pagkakalaga, hindi siya hard boiled. Maganda yung ilang isama dyan. Okay, done na tayo. Thank you guys for watching. Please subscribe at click nyo ang notification button para naman at ma-notify kayo pag ako'y mag-upload, diba? So bye bye guys, thank you so much.